Mana po natin sa linya ang Administrator ng National Food Authority, Sir Larry Lacson. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Salamat po, sir, sa pagpayag sa panayam. May lilinawin lang po kami tungkol po dito sa reklamo sa kalidad nga po ng bigas dyan sa may Kadiwa Market na meron po dyan sa may Murphy. Ito po bang bigas na ito, ang supplier po ba nito ay galing sa NFA? Hindi po, no? Pagkaklaro, hindi po galing yan sa NFA, kundi yan po yung binibenta sa Kadiwa na Rice for All. So, hindi po sa atin yan nanggaling po. At least malinaw po ngayon, oo, ito po ay galing sa ibang supplier, hindi nga po ito galing sa mga bodega ng NFA. Pero nakatanggap na rin po ba kayo nitong mga opisyal na reklamo? Narinig nyo na rin po ba yung balita na yan? Ng mga mamimili, even yung ibang mga nagtitinda sa Kadiwa Markets, tungkol po dun sa bukbok sa bigas? Nabasa na natin yan sa mga news articles, yes, at ang Department of Agriculture, particularly ang Food Terminal Incorporated na siyang may supply niyan, ay tinitignan na rin yan, aspeto na yan na may reklamo nga. So, ano po ulit yung binanggit nyo? Food Terminal? FTI. Oo, FTI. Sila na po. FTI po yan. Opo. Under their mandate na po ito, wala po ito sa NFA since hindi po galing sa inyo yung bigas na iyon. Puntahan na lang po natin, ito pong libo-libong sako ng palay na nakaimbak po at hindi pa na po proseso sa loob daw po ng... Dali muna siya, excuse me lang, bago natin bitawan itong isyong ito. So, yung NFA din po, supplier ba ng Kadiwa din? Meron mga Kadiwa stores na meron kayo ang supplier? Yun pong P29 sa Apo, nagcha-choppy lang po atin kayo, po Sir yan, Larry. yung ibenta na 29 pesos per kilo. Opo. Yun pong 29 pesos per kilo sa atin po galing yan. Other than that, wala pa pong galing sa atin na iba. Opo. So, meron din po kayong supply ng bigas sa Kadiwa stores. Paano po ang quality control nyo doon? Sir Larry? Opo. Siya po kasi Hello. Hello. Apo. Paano yung inyong quality control sa NFA rice na binebenta po sa mga Kadiwa stores? Yan po ay regularly na chinecheck, monthly chinecheck, at kung may mga signs ng kahit isang bukbok lang, fumigate na po natin agad yan para po hindi mag-deteriorate ang quality. So talaga pong mahigpit po tayo dyan, hindi po basta-basta tayo naglalabas ng may bukbok dahil monthly chinecheck po yan. Opo, yun, ideally ho ba, kapag nag-imbak ka ng giling ng bigas sa bodega, ilang buwan mo lang pwedeng hawakan yon bago siya mag-deteriorate? Bagamat may mga ginagawa kayong fumigation at ilang pang maintenance. Okay, ganito po. Ang realidad po niyan, kahit naman sa mga private millers or private traders, alam po nila yan. Kahit po isang buwan lang, kung hindi po ganun kaganda ang bigas, uumpisahan na pong mabukbok yan. Pag 2 buwan na po yan, at nag-3 buwan pa, talagang monthly dapat chinecheck na po yung kalidad niyan kasi alam na po natin, yan na po yung mga life cycle ng mga insekto, yung mga hindi natin nakikitang itlog, nagpumipisa na po dyan. Kanya dapat po at the 2nd month and 3rd month, chinecheck na po yan monthly at para po maiagapan yung po mga bukbok. Opo. And ito na nga po yung tanong ni Chacha. Sa palay naman na pag-iimbak. Go ahead, Cha, please. Yes po. Maraming salamat, sir, sa sagot po dun sa mga katanungan namin ni Manong Ted. Dito po sa issue ng libo-libong sako ng palay na nakaimbak at hindi pa daw po napoproseso sa loob ng 2 taon sa mga bodega. Ano po yung dahilan kung bakit... Sa Mindoro ito. Sa Mindoro po ito. Ano po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa po ito napoproseso sa NFA warehouses sa San Jose, Occidental Mindoro? Tama po, meron po mga 10,188 bags ng palay dyan sa may Occidental Mindoro na hindi pa nagigiling. Ang primary reason po niyan, kami po, ina-expect na namin na hindi may iwasan yung ganyan. Una po, wala talaga tayong paglalabasan sa merkado. Meaning talaga maghihintay lang tayo ng pagkakataon na mailabas yan. Bakit po palay yan? Kasi po mas maganda pong iimbak ang palay kesa sa bigas. Mas mabilis pong mag-deteriorate pag bigas na yan. That's why yung palay po na yon inabot
na po ng ganyan, no? Dinat na po natin yan, inaabot na ng 2 years ngayon, mga 10,000 bags po yan. Kasi nga po, hindi pa yan nagigiling at walang paglalabasan. Pangalawa po niyan, ang dahilan po niyan eh, hindi ganun karami ang interesado ng mga private millers na mag-mill agad ng ating mga palay dyan sa Occidental Mindoro. Particularly ako, ang tingin ko dyan kasi high producing area talaga si Mindoro. Marami po dyan palay talaga. So, ang pressure po, marami ang stocks ng mga private millers, marami ang stock ng NFA, marami po lahat ng stocks. So, yun po ang magiging tendency talaga niyan. Pero, considering the fact na 10,188 bags lamang po yan, madali na pong gilingin yan. In fact, subject na po yan ng pag-mimil ngayong pong ito mumiling season na ito. Sir Larry, no, sabi nga ninyo, ideally mas maganda mag-imbak ka ng palay kaysa bigas, no? Opo, kasi nga kapag palay, kahit papaano may freshness pa ito kasi nga may balot pa siya. Pero yung pong 2 taon na pag-iimbak po ng palay, anong freshness po ang aasahan natin doon? Naturally po, hindi na natin masasabing fresh na yun, no? 2 taon na po. In fact, dapat nagiling na talaga. But due to the circumstances nga na nabanggit natin, yun po ang nangyari. Opo, yun po ang nangyari. Na siya naman po nating tinututukan ngayon. That's why sinabi po natin, nung pag ito pong salbo ng food security emergency, kasama po ang Occidental Mindoro. Dahil nga po doon sa isa pang kadahilanan na yan. Dahil gusto natin magkaroon talaga ng rotation na at ikot ng mga stocks doon. Dahil nga po, napansin namin through reports, matagal na to, dapat nang gilingin. Yun nga po. As we speak now, ano ang mensahe sa inyo ng inyong NFA manager doon? Nasaan na itong 10,000 sacks na ito na 2 years old na at anong disposition nila? Last week po nag-usap kami ng manager natin sa Occidental Mindoro at yun na nga po ay subject na for milling. Ang sabi ko sa kanila, look at the milling recovery at kung ano yung actual na milling recovery. We can make an exemption doon sa required nating 63% recovery dahil age na nga yan para maraming mag-participate na private millers para gilingin po yan. So yun po ang kanilang ginagawa niya. I think nagbibidding po sila, nagpapatest mill po sila ngayon para po yan ay maubos na. So kumbaga, ano ho ito, didispose nila sa mga private millers, sila ang pribado na pong traders na magbebenta nito? Paano pong usapan dito? And nakakita na ho ba kayo ng giniling na palay na 2 years old na kung ano magiging itsura? Una po, hindi ito ibebenta sa private sector or private millers. Sila lamang po yung gigiling ng palay at ibabalik po yan sa amin. Kami po yung magdi-dispose, no? Yun namang sa tanong na 2 years na ang palay ng giniling, kung nakita ko na, to be honest, hindi pa po. Pero may nakita na ako mga 1 year ang age at giniling ay okay pa rin naman po at maganda pa, comparable doon sa ating mga binebenta sa kadiwa. At yan naman po, kung talagang hindi maganda, hindi po natin ilalabas sa ating mga kababayan. So kung hindi na siya fit for human consumption, what's the point kaya na ito ipapagiling pa po at magbabayad pa ho tayo sa magigiling? Makikita po naman yan pagdating po ng resulta ng test milling. Bago po kasi tayo nag-milling, nagpapa-test milling tayo para makita po yung milling recovery at saka yung quality. At kung talagang napakasama po ang quality niya, then we make the decision now on what to do and how to dispose of na mabawi ng gobyerno ang puhunan o yung ginastos niya dyan. That can be disposed, Sir Larry, as animal feed. Either kahit ano po ang maging purpose ng makakabili dahil papa-auction naman po natin yan, it's up to them na po. Okay. Opo. Dito ho sa pangyayaring ito, may pananagutan ba yung NFA manager, sir? Yung mga NFA managers, not only the managers ng previous, kasi 2 taon na nga po yan, no? In fact, nung bumisita ako sa Occidental Mindoro, that's also one of our topic for discussion. At talagang sinabihan ko sila dyan. Ang mananagot po dyan ay unang-una, yung pong may accountability ng stocks, meaning yung warehouse supervisor. Bago po yung kanilang manager, no? Nung mga nakaraan, kung bakit
hindi na desisyonan yan. So makikita naman po lahat naman yan sa documentation kung mayroong mang pagkukulang o pagkakamali na ginawa yung ating mga tauhan noon, Aha. 2 years ago and hanggang ngayon, kung makikita po sa documentation yan. And they will be subject to administrative kung talagang nagkamali sila. On record at that time of procurement po nitong palay na ito, magkano ang cost ito, sir? Itong 10,000 sacks of palay? That was kung 2 years ago, yan po ay nasa, if I'm not mistaken, I'm just with the records, mga 19 pesos po sunan, 18 to 19 pesos per kilo. Pero we really have to check po yung actual na pagbili po no 2 years ago. Opo. Hindi ho ba ang inyo pong panuntunan yan ay first in, first out sa gilingan? Tama po yun. That's precisely my point at that time na nandun ako sa Occidental Mindoro. Sabi ko, first in, first out, anong nangyari dito? So yun po tanong natin dyan sa kanila noon. Of which makikita po lahat yan sa documentation. Okay, Opo. sir. So we expect an investigation here at accountability kung sakasakali po, Sir Larry? Definitely, kapag meron pong nakita na talagang pagkukulang at walang justified reason, well, definitely po, hindi natin palalampasin yan. Pero initially, what I gathered nung nandoon ako sa Mindoro ay una, wala daw gustong maggiling na miller. So, I don't know if it's true or not. So yung mga ganun, walang pressure na gilingin kasi walang paglalabasan ng stocks. So yung mga ganun then we will know kung totoo ito at that time, no? So makikita po lahat yan. Opo. Sige, itong 10,000 sacks na ito, ilang kilo ito per sack, sir? Times 50 kilos po yan, no? Yan po yung timbang niyan. Opo, itong palay, palay ito 50 kilos per sack. Palay po yan, 50 kilos po yan per sack po. So, assuming po 19 pesos per kilo ito, 1.9 million ito. Roughly, ganun nga po, 50 times 10,000, so 500,000 kilos ba yun? Tama po ba? Opo, sa So, times, 19 sa 19 pesos ganun per po. kilo, di po ba? Ganun pong halaga nito. Na posibleng masayang Opo, dahil roughly. sa pangyayaring ito. O sige. So, kailan po kayo maglalabas po ng resulta po dito po sa inyong investigasyon na ito? Kakausapin ko, pagbalik ko ng Maynila, kakausapin ko pa rin yung ating manager kung yan ba'y nagiling na test mill na and all. So, we'll get some reports. So, dun po, malalaman po natin doon kung ano po yung magiging disposition natin at yung mga actions natin kung may mga nagkamali sa ating mga tauhan. Opo. Salamat po, Sir Larry, sa inyo po laging pagiging bukas sa aming tawag para magpaliwanag po sa mga isyong ito. Anytime po. It's our pleasure po. Salamat din po. Thank you. Larry Lacson ang